Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Tigil na muna tayo sa usapan ng mga anak natin kasi lagi na Oo, lang yun eh. nakakasawa. Minsan nakakatulig Nakakasama. na yung mga anak. Oo, tsaka iwanan muna natin yung usapang pagiging tatay. So, umiba naman muna tayo ng pag-uusapan ngayon. Kaya humatak Oo. tayo ng guest. Actually, maganda. Actually, excited ako dito sa sa topic natin ngayon na to. Pero welcome muna natin yung guest natin, si Migs. Hi guys. Hi, Thanks for having Migs. me dito on your podcast. I appreciate it. Yan, Thank nice, you. nice. Salamat pala Migs for the kahit short notice, Yeah, si available ka pa rin. Sandy. Pag si Sandy walang yan. No second thoughts yan. Ibang klase talaga si Santi ng The Broden Podcast. Itong episode na to, hindi namin masyado napaghandaan pero malapit sa puso namin kasi tungkol to sa mental health. Kasi nung bago magsumula tong show na to, nag-iisip kami ni Tristan kung ano ba yung pwedeng pag-usapan na makakatulong naman sa mga tatay. Kasi alam naman natin ngayon, ang daming mga issues, madaming problema. So, yun, pag-isipan namin mental health. At saka napansin din ni Tristan kanina na bakit may mga mayayaman na pa rin, nade-depress pa rin. Oo, yun nga lagi ko 'di ba sinasabi, ay na mayaman ka na eh. You have everything. Pero bakit malungkot ka? Parang siguro ito yung mga bagay na hindi ko nagigets. Siguro kasi hindi naman ako lumaki na mayaman, hindi naman ako mayaman. So, parang naisip ko lagi, parang 'pag marami kang pera masaya ka. Mm. Pero yun nga, Ito, mm. yun. Go, 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 Ito, go. ito, Miguel, just to compare notes. Kasi, kunyari ako, na-diagnose ako na may anxiety tsaka depression way back 2020. Mhm. So, yun, dahil yung anak ko is na-diagnose with autism. So, parang doon ako nag-snap na, Doon nag-root shit. yung Oo, depression. doon na talaga bumigay yung isip ko. Pero ikaw ba, Mig, Migs, ano ba yung ikalulungkot ng isang tao na masasabi nating komportable sa buhay? Bibigyan ko lang ng background yung mga nakikinig natin bago sumagot si Migs, I-rephrase ko yung tanong ni Ingo. Ano ba ang inalulungkot ng isang tao na naisip niya na mag-book ng Airbnb sa Subic kasi gusto niya magbasa ng libro? Nag-bike din naman ako tsaka birthday ko. At nag-bike din. Pero kasi parang let's throw some money sa okay lang, maganda tayo. Kasi gusto ko lang mapag-isa. Magbo-book ako ng Airbnb, solo Airbnb. So ano yung kinakalungkot ba ng tao na gano'n? I guess para sa taong tulad ko, madaming taong tulad ko don't get me wrong, madaming taong tulad ko na you have everything, ganyan, you have all the material things. Pero for me, I think what makes me sad or depressed or lungkot is yung human connection. Yung totoong like connection, tropa, like kami ni Santi, yan, real friends. Pag nanonotice mong onti lang yun or parang doon ako nalulungkot na I can do everything pero wala naman ako kasama. Diba? To enjoy these things. Diba? What else? Diba? Yun, sa ko ngayon, at the tip of my tongue
human connection, the crave for human connection. Pag onti yung human connection, doon ako nalulungkot. Pero ito naisip ko kasi ganito eh. Lahat tayo kasi siguro kasi ako, hindi naman ako na-diagnose ng kahit ano eh. Ang iniisip ko dito, lahat naman tayo di ba nalulungkot? Kasi ako nalulungkot din naman ako eh, paminsan-minsan eh, na parang may phase sa buhay natin na hindi maganda, nalulungkot ka. Parang kunyari, siguro nung mabibigay ko talaga na sobrang nalungkot ako, is nung namatay yung mom ko. Parang siguro bago ko naka-get over, siguro umabot ng more than 5 years na as in, galit ako sa Pilipinas, galit ako sa gobyerno, na Sistema. umabot ako sa point na sinabi ko, aalis na lang ako ng Pilipinas, magmamigrate na ako. Well, ito nga, for context, umalis na rin ako ng Pilipinas a year after mamatay ng nanay ko. Nag-migrate kami ng Australia. So, naramdaman ko na, yun nga, nagkaroon ako ng matinding galit sa Pilipinas. And nagkaroon ako ng matinding galit sa sarili ko na hindi ako maka-move on. Pero yun nga, hindi ko naman siya kinonsider na, kasi maraming mga taong gumagamit ng yung mga hindi naman sila diagnosed. Maraming mga taong gumagamit, yung parang loosely nila ginagamit, nade-depress nga ako eh. Parang they don't even know what it means na, depressed ako, ganto ako. Pero they're loosely using the term. Kaya siguro ako lagi ko sinasabi, malungkot ako. I'm sad, pero not depressed. Yung tama ba yung thinking ko na it's two different things? Being sad and being depressed, magkaiba siya, di ba? Oo. Magkaiba siya. Sabi nga ng psychiatrist ko normal lang maging sad. Siguro, Migs, i-share ko rin sa akin. Before 2020, na-diagnose ko na kasi yung anak ko ng may autism. So before 2020, meron na akong feeling, kumbaga parang randomly umiiyak na lang ako. As in sobrang random na tipong magdadrive ako, tapos biglang maluluha na lang ako. Tapos as in hagulgul na talaga to the point na hindi ko na makita yung daan dahil sa luha. Ganon na katindi. Na parang parang nag-iisip ako ng way para makaalis or matulungan yung anak ko or makaalis doon sa situation na yon, na ano ba yung pwede kong gawin para gumaling tong anak ko or para maging normal siya or something. Pero parang talagang pinapalo talaga ako ng reality na kahit gaano karaming pera ang isampal mo sa kalagayan ng anak ko, hindi pa rin siya magiging maging normal. So, hindi na ako gagamit ng politically correct terms Bahala na kayo dyan. Basta yun na yun. So, sa akin, yung epekto ng depression is yung random na mag-meltdown na lang ako. Hindi meltdown na tantrums na biglang iyak na lang. Especially sa work. Isipin nyo, after ng meeting, parang may alarm ako para mag-breakdown. Kasi hindi ako pwede mag-breakdown during meetings, obviously. At hindi ako pwede mag-breakdown at a certain point ng araw ko. Kailangan ko i-schedule yung pag-iyak ko araw-araw. So, yun yung bago ako ma-diagnose sa depression talagang nung pandemic na lang na talagang kailangan ko na talaga ng tulong. So, sa iyo ba, Miggy? Kasi hindi namin alam kung ano yung situation mo Kung ano yung triggers, yung mga ganun. What was the trigger? Well, yung pinaka-trigger, I guess, sa akin is, I was supposed to get married, quote-unquote married. Yeah. Pero now I'm living my life single and happy. But I was supposed to get married. Yung ex-girlfriend ko was living with me in bahay ko in mga 4 years na, almost 5 years. Tapos one day, I woke up, nakakala yung
yung fiancé ko. Kasi, and then, for hours later, papanik ako, saan na punta yung kidnap ba to or something? Yun pala, umalis na, nasa nasa UK na. Tangina. As in, Oo. shit. Lahat sa akin, mga aso, lahat. Yun. So, I guess, yun yung pina-trigger sa akin. Yun talaga yung nagpaka-say that caused me to get depressed or sad or what makes me sad up until now. May mga moments na I'm enjoying myself, I'm working out, or mahilig ako mag-bike mag-mountain bike. Pero biglang may moments na lang na yung utak ko magde-drift away to those memories and those thoughts. Parang nagpa-flashback. And then now, parang you have no control of it. May ganun yung alam mo yun, nagbabike ako, I'm enjoying my time. Kahit I'm with my friends, bilang tulala na lang ako. Kasi papakabag ng puso ko yung thought na yun. Pero may ibang activity ako, pero yung utak ko andun. So, diba, that's the trauma, I guess I guess you can call that trauma. There's trauma, there's depression, there's sadness. For me, Pero ito, siguro sa mga nakikinig natin, sa atin, siguro yung mga iba sasabihin nila, babae lang yun, maraming babae. Bakit ka malulungkot? Pwede kang kumuha ng mga, ito nag-a-assume lang ako na ito yung mga sinasabi ng mga listeners natin na ibang listeners ibang listeners. So kayo, like I do want to talk about this. If dito ako papunta, pwede ka lang kumuha ng basta-bastang babae, ganyan, diba? Or like, alam mo, diba? Yun ba yung sinasabi mo, bro? Oo, tama, diba? tama. Yun yung pinag-uusapan mo, diba? Like, pwede yung after nun, okay. After you spend it, yun like what I was saying earlier, isa din sa mga triggers ng sadness ko is the crave for human connection. Pag if you go get those, yung girls na yun, you spend your time with them, intimate time, for say, diba? Tapos after, sabi mo, okay, bye. After Wala nun, na ulit. yeah, I mean, don't get me wrong, my friends used to get me girls like that, but every time, kasi friend mo si Santi so sure yan. Yun nga, every time, pagkatapos nalulungkot ako lalo imbes na dapat sabihin mo nag-enjoy ako, I had the best time, ganto, ganda, diba? Hindi, nalulungkot ako Kaya pag yung mga friends ko, yan na yung usapan, parang hindi na ako ayoko nang makirelate, kumbaga, pag ganun, diba? Pero, Miguel, kasi sinabi mo earlier na andyan ka sa somewhere north, tapos mag-isa ka dyan. Pero you're craving, or not craving, pero you're looking for human connection. Gusto mo makipag-socialize. Pero, bakit it sounds like parang ina-isolate mo yung sarili mo? So, meron bang specific na group of people na gusto mong makasama, makakwentuhan? Hindi naman. Gusto ko lang, at this point, ang gusto ko lang, makilala yung sarili ko on a deeper level. And that happens when you're alone. Diba? You can really not know yourself when you're not alone. Diba? So, yun. Masarap. I mean, I was so afraid of doing this. Kasi I was afraid na if I go to this nice place, ang ganda ng Airbnb ko, I was afraid to feel alone and sad. I was afraid to feel alone and be alone and experience the thoughts randomly. Gets mo ko, bro? I was so afraid of doing this. But then now, I think, sabi ko, like, yung mga fears, kailangan nating i-face talaga. And now, like, I'm loving it. Like,
parang na-enjoy ko talaga yung sarili ko ngayon. Dapat ba't ako natatakot pala? Alam mo yun? Oh, tama. Diba? Pero siguro sa point of view ko may point ka doon na doon sa sinabi mo, Migs, na parang nakakatakot naman na maging mag-isa ka tapos ma-feel mo yung mga kung ano-anong emotions, baka mamaya overwhelm yung emotions mo. Hindi. Actually yun yung yun yung parang point of view or siguro yung POV siguro ng ibang outsider. Ako personally, yun yung iisipin ko if meron akong friend na na-experience mo na mag-isa lang. Na parang kapag sinabi niya sa akin yun na, uy, pumunta ako sa somewhere north, tapos mag-isa lang ako, tapos ito gagawin ko. Medyo mag-aalala ako. Wala bang tanong sa'yo na, Migs, gusto ba nakasama? Yung funny thing nga dyan, bro, yung dad ko na sabi sa kapatid ko kanina, pinapasabi sa kapatid ko. Ito. Siyempre, nagpaalam ako sa kanya Sabi nung dad ko, hindi naman daw pwedeng forever mag-isa na ako. sabi nung AirPods ko, hindi ko alam anong isasagot. Sabi ko na lang, sarap kaya mag-isa. Wala kang iniisip. Na lang siya. But yeah. So, pero kunyari ito, nagkaroon ka ng episode of the depression. Kasi diagnosed ka, 'di ba, with depression? No, actually I've never really asked for help. I try to help myself up until now. My own ways, through reading books, writing. Sulat lang ako ng mga thoughts ko, ganyan. Yun, pag nagkaka-episodes ako ganun, sulat lang ako. Hinga lang, hope for a better day. Wala kang kumbaga hindi ka nagkaroon ng parang gamot na kailangan mong inumin or sabi mo nga hindi ka naman nag-seek ng help or ng therapy or what? Hindi naman, pero sa mga ibang friends ko, may binibigay sila sa akin na parang pampatulog. Parang Mogadon. Yung Mogadon ba yun? Yun. Parang herbal ba yan? Hindi. Parang siyang tablets talaga. Napangiti si Ingo nung sinabi na yung mga friends mo tas alam namin friend mo si Santi na bibigay sa'yo. May mga benzo, mga benzos, mga diazepam. Pang pang insomnia. Yun. Yun, may mga times na pag yung utak ko talagang sunod-sunod yung mga thoughts at night or sometimes repetitive yan like hindi mo na mapansin, parang 3 nights na sunod-sunod So yun, I take that, ginagawa ko routinely after ko mag-exercise, inom ako nung diazepam para medyo kumalma yung utak ko bago ako matulog. Kasi pag hindi naman sa pagwala, most of the time na hindi ko i-take yun, nakakatulog naman ako. Pero yung state ng utak ko bago ako matulog is crazy. Crazy as in wild. Pero parang ang hirap nun kapag untreated yung let's say anxiety. Kasi katulong di-describe mo, Migs, na parang ang ingay ng ang ingay ng isip mo na to the point na pagod na yung utak mo, tapos paggising mo, parang hindi ka pa rin nakapagpahinga dahil yun, parang hindi ka pa rin nakapagpahinga. Yung utak mo gising the whole time. It's crazy. Nakakapagod. Like, if you think about it, it's really exhausting. Kahit ako, I'm a very fit person. Magbike ako buong araw, di ako mapapagod. Pero pag yung utak ko tumakbo, grabe yung energy na nauubos sa akin. Kasi minsan, pag na-drain yung energy na yun, minsan,
since wala naman akong unemployed ako, pag na-drain yung energy ko na yun, hindi ako lalabas ng kwarto ko for good 2 days, 3 days. Tulog till I feel better. Pero Ganun hindi yung mo cycle. naisip That's na, the hindi mo cycle. ba naisip na mag-consult, ganyan? Actually, Si- naisip ko, yung mga family ko din, nire-recommend. It would be nice to have, ang iniisip ko, if I would go ask for help, mostly counseling eh. Oo, tama. More of guidance and where your head should go towards, yung takbo ng isip mo, saan dapat siya pumunta. Kasi it can go a lot of places. O kasi pero normally din, di ba, parang pagka mga ganyan din, it's more about yung perspective mo. If something bad happens, medyo ina-adjust yung perspective mo dun sa parang um, ah, ah, masamang nangyari or sa mga bad experiences. Nagkakaroon ng medyo, baka dapat nag-iiba lang ikaw ng focus, parang ganun siguro. Ewan ko, pero siguro ako kasi ganun lang yung, well, yun yung nag-work sa akin. Kunyari may nangyaring hindi maganda, parang okay, nandiyan na yan eh. Parang ganun lang yung, siguro more on dahil nga, ewan ko, baka dahil wala akong choice before. Pwede kasing gano'n na wala kang choice. Kagaya nga ng sinasabi ng, marami nagsasabi na ganito yun na, pag taga-squatter ka, hindi ka na de-depress. So, kasi squatter ka na, nandun ka na sa pinakamababa, hindi ka na masyadong, ano kumbaga, ba yung hindi ka na, kaka-depress mo? oo, tsaka hindi, wala ka ng kumbaga, hindi ko na maiisip na ma-depress at hindi ko na, wala nang marami pang tatakbo sa utak ko kasi kumakalam na yung sikmura ko. May mga ganong term eh. So, kaya siguro madalas, medyo pagka may mga tao na nagsasabi na meron akong depression, kagaya kunyari si Ingo, for example. Dati kasi hindi ko siya naiintindihan eh. Na parang, Ingo, depressed. Sakit lang yan na mayayaman. Parang yun pa yung ano ko nun eh, yung thinking ko nun eh. Mayaman ka kasi, Ingo. So, wala ka ng ibang maproblema. It's a first world problem. Parang yun ang sinasabi ko dati kay Ingo na tapos nung in-explain niya sa akin na parang hindi, naiiyak ako, hindi ko napipigilan. Na parang bigla ako nagbe-breakdown na iyak ako, hindi ko alam kung ano yung dahilan. Basta nararamdaman ko na lang siya bigla. It just hits me na, shit, malungkot ako. And then iyak na ako. Noong una, inasar ko siya, bakla. Pero, Emo. Oy, emo. o emo. So, parang, yung pala, it's a serious ano din. Siguro kasi matanda na ako eh. So, nung panahon ko, hindi siya ganun hindi siya ganun ka-open. Open, i-discuss, Lalo na sa mga ano, lalaki. Na wala namang umaamin ng mga lalaki na parang, pare, malungkot ako. Hindi, dati, kasi, Alam mo, yung feeling na yan, isa din yan sa mga feeling na ano ko, na medyo pinapaano yung puso ko. Parang, ang hirap, kahit sa sarili mo, ang hirap aminin na malungkot ka. Diba? Oo. Kasi at the same time, pag inamin mo sa sarili mo malungkot ka, tatanungin mo din at the same time yung sarili mo, ka nalulungkot. Diba? Ayun, ayun, exactly. Kasi, for example, ikaw, Migs, nasabi mo na nagbo-bike ka. So, I assume, you work out. And siyempre, kapag titignan ka ng ibang tao, isipin na, uy, ayos to mukhang yung everything is in order in your life. Ganun yung impression kaagad eh. So, gumaganon pa si Mix, gaganon pa. Ayos to Ayos. Kaya isipin nga nila, tama ka na parang, si Migs malungkot? Bakit?
bakit na siya malulungkot? Mukhang okay naman siya. Yun yung feeling madami akong kilalang magsasabi niyan. Parang ito narinig, so nalulungkot pa siya sa lagay na yan, di ba? You guys don't know. You guys, di nyo lang alam. Di ba? Pero, hindi ba parang mas mahirap makakuha din ng connection if may ganyang klaseng perception sa'yo? Na parang, kahit na gusto mo mag-open up sa kanila about your emotions, pero parang, for example, si Santi, though I'm not sure kung gaito si Santi example lang si Santi na nag-open up ka sa kanya, tapos parang i-brush off na lang ni Santi yung nararamdaman mo. May mga ganun bang nangyayari sa'yo? May mga instance na mangyayari sa akin yun na mag-rant, ay parang naghahanap ako ng kausap, ganun. Oo. Tapos, sabi ni Sandy, I would never do that. Pero anong reaction? Are you asking me kung anong reaction ko pag ganun? Hindi, anong reaction ng mga tao if ever na you approach them and gusto mong mag-open up tungkol sa, let's say, you had a bad day and you're feeling down or no? Ang hirap to answer that question kasi wala ako yung the way my mind works now. Parang praning na ako to open up to other people. Bakit? Saan nanggagaling hesitation? Yung hesitation comes from rubbing my energy, that sad and depressed energy onto them. Yun, doon nanggagaling yung hesitation. Ayoko mag-rub off. So, parang sa inyo, ayoko naman mag-rub off na ayoko yung malungkot kasi malungkot ako. Ayun, gano'n ba? Gets. Para kasing mangyayari is parang, ito ba yung term na parang emotional vampire ka? Sinasaktan mo yung energy ng lahat ng mga tao sa paligid mo. Oo, ayoko maging ganun. Oo. Di ba? Kaya, pag mga times na nalulungkot ako or kaka-episodes talaga ako ng sadness and depression, kung, let's say, yung hindi talaga kahit yung mga piling sasagot, hindi talaga sumagot. Talaga. Ano yan? Itutulog ko na yan. Ko na. Pero nga, kasi feeling ko din, may mga ibang guys, feeling ko mga majority mga guys, yan din yung mga hesitation nila na ayaw nila maging mood killer, ayaw nila maging anong tawag mo? Vampire? Emotional vampire. Emotional vampire. Kasi inisip ko kasi pag emotional vampire, parang emo na vampire Pero ayun, yun nga. Parang may mga ibang guys din na ganyan din yung hesitation Pero paano mo nga malalaman as a guy kung kanino ka magko-confide or kanino ka mag-open up? Kasi karamihan mga kakakilala ko sa babae ako nag-open. I'm sure madami kang babaeng kaibigan, Miguel. Pili na lang din. Ay, natatawa ka. Natatawa ka yata Yung sinabi babae, bigla kang natatawa Pili na lang din ng mga friends kong girls. Pero before, I agree with you. Mas madali nga mag-open up sa girl. Oo, mas madali mag-open up. Kasi feeling ko kasi hindi ma-judge yung pagkalalaki mo. Totoo. Ng ibang lalaki, 'di ba? Kasi pag nag-open up ka sa lalaki, parang may chance na i-judge yung pagkalalaki mo dun sa pinag-open. Kaya kasaring ka. Oo, di ba? Kasaring ka. Parang lahat parang madalas kasi pagka nagkakwentuhan natin, mga lalaki, bihira naman tayo magkwentuhan ng seryoso. Actually, yun nga yung tinatry naming i-promote dito sa Tatayhood Para magkaroon lang ng avenue yung mga lalaki
to actually open up. Kasi yun din yung problema na talaga natin lahat eh. Hindi tayo makapag-open up sa kapwa nating lalaki na parang if we try to open up sa mga kapwa nating lalaki, sabihin, ang bakla mo naman. So, Mismo. guilty ako dyan. Ako guilty ako dyan eh. Madalas, ano lang yun eh, ginagamit kong pang-asar yan eh. Na, tapos ito nga, sabi na ni Santi, tapos niloloko mo kami sa TBD. Si Sandy may mga kilalang kaibigan ko na ganyan eh. Yung pag nag-open up kang nalulungkot ka, tatawagin kang supot or bakla. Ayan. So, parang tigil mo yung kasuputan mo. Pero alam mo sa totoo lang, minsan ganun lang din yung iba. Kasi sila mismo hindi rin nila kaya mag-open up siguro eh. And siguro ayaw nilang mapunta dun sa sitwasyon na pag nag-open up ka, ayaw nila maging vulnerable. magiging vulnerable din sila eh. So, ginagawa nila, ini-impose nila kaagad yung kamachoan nila sa'yo na parang, supot ka pala eh. Parang ganun kaagad eh. Kaya may such a term na being, politically right when talking to bros. Maganda yun ha. Diba may ganun? Oo, tama. Kung hindi, matatawag ang supot eh. Kasi yun nga siguro, maganda din kasi na, yung sinabi mo kanina, Migs, na yung ikaw mismo, ina-admit mo sa sarili mo, malungkot ako. Maganda rin yung yung self-awareness. Yes, very, very, very. Napaka-importante ng self-awareness. Kasi kung kunyari sinasabi, hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Hanggang isang araw yan, sasabog ka na lang. Tinan mo nangyari kay Kuya Jobert. Okay, Kuya Jobert, di ba? Ganun ako dati. Hindi ko ina-acknowledge yung sadness ko until one day na lang gising ako sa umaga, sama talaga ng araw ko sa lahat ng makita ko sa araw ko. Pasasamain ko din yung araw nila. Ganun. So, yun na ba yung... sorry, Ingo. Yun na ba yung worst na nagawa mo na dahil sa iyong situation dahil bad trip ka, babad tripin mo din lahat ng mga nasa paligid mo? Yun na ba yung pinaka-worst na episode mo? I think so. Aside from, I think yun na yung pinaka-worst. Aside from yung kakalatin ko talaga yung kwarto ko, magkakalat ako sa kwarto, magdadabog ako, magtapong ko lahat ng damit sa kama. Oo, gano'n. Or kain sa kama, tulog, huwag ka lalabas ng kwarto mo ng isang linggo, mag PS5 ka, kain, gano'n. Magkakalat daw sa apoteka. Ayoko na, tapos ng chapter sa buhay ko yan, Sandy. Pero Ingo, sa'yo ba, ngayon ba nagkaka-episodes ka pa? Minsan. Pero hindi na siya yung random na habang nag-drive ako or nagpapakain ng aso, biglang iiyak ako. More on nalulungkot na lang ako. Kasi suppressed na yung emotion ko eh. So, ang nangyayari dyan sa'yo, kunyari Ingo, sa'yo, pag hindi ka uminom ng gamot, paano yun? Alam mo yun, pag nilagyan mo ng asin yung uod, magka-curl up siya. Ganon ako. Magka-curl up na ako. So parang hindi ka magiging functional. Yun yung tawag doon. Yun yung, kasi na-mention ni Migs na tungkol sa awareness. Yun din, buti nga na-mention din niya yun. Kasi para in order for you to heal, dapat aware ka kung ano yung nagpapa-down sa'yo. So, sa akin naman, kailangan kong maging functional kasi kung hindi ako maging functional, hindi ko mapoprovide ng support yung anak ko. So, kailangan ko talagang maging okay. Kung hindi,
nasa sulok lang ako umiiyak at hindi nagtatrabaho. Ganon katindi yung mangyayari sa akin. Ano yan, hindi ka dumadaan sa counseling? Dumaan ka rin ba sa counseling? Oo, dumaan ako sa counseling. First time ko magpa-psychiatrist, napaka-weird kasi online siya. Tapos, para kang nangungumpisal. Pero, siyempre, hindi kasalanan yung sabihin mo. Sabihin mo kung ano yung nagpapalungkot sa'yo, ano ba yung situation mo, bakit ka nagpatingin. Tapos, ayun, magulgul ako nung time na yun. Kasi, katulad ng describe kanina ni Migs kanina, talagang lahat ng mga emotions mo biglang papasok, tas ang ingay na ang ingay ng utak mo, ganun. Overwhelming na siya. Yung pagkwento mo pa lang sa kalagayan mo, overwhelming na siya. So, binigyan na ng gamot. Tapos nung binigyan ng gamot, ayun, tumahimik na. Mas nakapag-concentrate na ako sa trabaho. Mas naiintindihan ko na yung mga bagay-bagay. Kasi before, para ang hirap kong intindihin yung mga ibang bagay kasi ang daming pumapasok ang dami akong iniisip eh. Yung mga oo, yung mga iniisip mo na dapat na parang, bakit mo iniisip yan? Yun, similar lang din kay Migs na bakit ka nalulungkot? Bakit mo iniisip yan? Eh dapat hindi. Ano ba pakialam nila sa ganyan? Yun. Pero Ingo, yung gamot ba? Ito more on sa science na kasi yung gamot ang sinusuppress ba niya is yung parang chemical sa utak mo that makes you think or that makes your brain super active? Actually, other way around. Hindi siya nagsusuppress pero nag-inhibit siya ng serotonin. So, mga happy hormones. Ang happy hormones. Oh, okay. Yun. So, pwedeng kulang ka dun sa serotonin, parang ganun. Oo, or either madami nagpapalungkot parang ganun. Baka kulang lang ako sa may chemical imbalance. Kaya kaya din for me, alam ko na hindi ako nakakainom ng gamot pag bigla akong ako nalulungkot. Yun. Parang oras na para uminom ng gamot. So may self-timer ako sa sarili ko. Kumbaga may self-awareness ka rin mismo. Oo, yung katawan ko mismo sinasabi na parang actually di ko nga alam kung maganda to eh. Parang naging addict na ako doon sa gamot na yun eh. Na talagang literal na ikababaliw ko pag hindi ako nakainom. Pag hindi ka nakainom. Tapos yung pala, nagkamali pinalitan ni Sven, estrogen na pala yung binibigay. Nagka-move sa robust nilalagay. Ay, robust. Gulat ka, lumalaki na yung sus. Okay, sana ko robust. Okay, robust. Tigas titigan na lang. Oo, punta na lang sa Quezon Ab. Ay, sorry. Sa classmate. Pero actually maganda to na siguro sa mga nakikinig din. Maganda rin na yung rin natin na yung i-normalize din natin siguro yung pag may mga kaibigan tayo na nag-open up. Siguro rin natin anong tawag doon? I-validate din natin yung nararamdaman nila. Kasi yun nga pwede kasing hindi rin natin naiintindihan. Actually, parang recently ko lang natutunan to na parang pag mayroong taong nagdumadaing sa'yo na sinasabi na nahihirapan ako sa ganito, dapat hindi mo sinasabi na na hindi, okay lang yan. May ganito ka naman eh. Parang kunyari ito kay Migs. Migs, sasabihin ni Migs, nalulungkot nga ako kasi wala akong connections, ganito. Tapos sasagot sa kanya, Migs, marami ka naman pera eh. Huwag ka malulungkot. Gamitin mo yung pera mo para magkaroon ka. Dapat hindi ganun eh. Na parang the best way para madamayan natin sila is makinig lang tayo sa mga sinasabi nila eh. Hindi naman nila kailangan ng solusyon eh. Actually, eto kayo dalawa, di ba? Totoo naman, di ba? Hindi naman kayo nangihingi ng solution sa mga pinaghihinganin nyo ng sama ng loob ninyo, di ba? Ako. Kailangan mo lang masabi yung
gusto mong sabihin. Yun. Kasi siguro feeling ko rin sa ating mga lalaki, kaya nga siguro mas sabi nyo kaninang dalawa, di ba? Mas madaling mag-open up sa babae. Oh. Kasi yung mga babae, mas magaling silang makinig eh. Tayo yung mga lalaki, ano tayo eh, resolver tayo eh. Parang nandun kaagad tayo sa solution mode kaagad tayo agad. Na parang, tayo na. Ingo, ba't ka nalulungkot? Tingnan mo nga, may bench press ka dyan, oh. Magbuhat ka na lang dyan. O ano. O kaya, may ano ka naman, mix mo mag-bike, i-bike mo na lang yan. Matik yun sa ating mga lalaki. Kaya ako, medyo mas tinatry kong mas maging self-aware na pag may kausap ako na naghihinga ng sama ng loob, or kahit misis ko, tinatry kong wag nang sumagot ng solusyon or ng mga bagay na naisip ko na dapat ito yung gawin mo. Kinakagat ko talaga yung dila ko para wag ako magsalita kasi hindi siya makakatulong dun sa tao. Lalabas pa, nagmamarunong ka. Parang ganun. Maganda, makinig ka lang. Ako, siguro yun yung final thoughts ko dito sa pag-acknowledge and pag-validate sa mga nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Ako, siguro final thoughts ko lang dito is kung hindi ka na functional or hindi ka na makapag-cope para maging functional, baka kailangan mong mag-seek ng help. Wala namang masama eh. Yun nga lang. Oo. Yun nga lang, may bayad. Ikaw, Migs, ano bang masasabi mo? For me, my final thoughts. If you're going through it, if nalulungkot ka, if nade-depress ka, my thoughts are, aside from getting help and going out, dig deep into your spirit, really know who you really know yourself, kung sino ka talaga, and from there magiging okay yung lahat, magiging mapayapa ang takbo ng utak natin. Self-awareness is key talaga. Tsaka nga pala, bago ko makalimutan, happy birthday. I-post, edit na lang natin to. Post edit. Salamat mga papa. Salamat mga papa.